tila nilaglag ni Bersamin. Alam naman po natin, sino po ba si Bersamin? Si Bersamin naman po, ang executive secretary sa madaling salita, parang Malacanang na ho ito. Ibig sabihin, ito ho ang kanang kamay ng ating presidente. So, ibig sabihin, parang si Bongbong Marcos na po ang nagsasalita dito pag ito ang nagsalita. Kasi nga, ito ay executive secretary. Tinanong sa kanya tungkol doon sa budget. Tila iba na yung tono compare doon sa una na kanilang mukhang nakapanood sila ng ating video. Kasi sabi ko naman po sa inyo, tama naman po si Marcos by saying na hindi siya pumirma ng blanco. Tama naman po yun. Talaga namang hindi siya pumirma ng blanco. Pero ang importanteng maunawaan natin dito ay ang sinabi ni Pangulong Duterte at ni Ungab ay yung sa BICAM report. Yun po yun. Ibig sabihin, sa kamera ko nagkaroon ng magic dyan. Pinaliwanag na po natin yan. Panoorin nyo sa mga nakaraang video natin. Pinaliwanag natin kung paano nagkaroon ng magic dyan. Ngayon, ito ang siste. Ngayon, nung una, ang sinabi nila, parang hindi pa ho nila nauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. But this time, alam na po nila, mukhang na-orient na po sila, o baka naman napanood na nila yung mga video, eto na nga po. Ito na po yung binitawan ni Bersamin. Iba na po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang? Kaya yan ang pakisagot dyan sa baba, kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok! ES lang po. Sir, may we have your reaction to sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin. Klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is, hindi kami. Yun! Hindi kami. Napaka-importante niyan. Hindi kami. Ang tanong, sino? Yun. Pag sinabi mo kasing hindi kami, linawin natin to ibig sabihin meron pa rin. Di ba? Halimbawa, merong kumakain po kaming banatero, si Boss Dada, Coach Oli, si Master Jude, at saka si Jay Guevara. Tapos umorder ako. Umorder ako ng crispy pata. Di pag-order ko ng crispy pata, kaya lang biglang may tumawag sa akin, importante. At hindi pwedeng marinig ng mga kasamahan ko. So tumayo ako, tapos biglang, hello. Ganyan. Pagbalik ko, buto na lang yung crispy pata. Buto na lang siya. Tapos sabi ni Boss Dada, hindi ako yan. Sabi naman ni Jay Guevara, hindi kami yan. Anong ibig sabihin po mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi nga kayo. Pero meron. Di ba? Meron nung kumain ng crispy pata ko. Hindi kaya si Coach Oli yun? O si Master Judea? Ayun po ang system dito. Sabi niya nga, mayroong karapatan si Ungab na tumakbo sa Supreme Court, blah, 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 ganyan. And all the same-minded people. Ngunit tatapat subalit. Ang tanong dito ay, meron. Di ba? Kasi sabi mo, hindi kami. Mali. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, eto po kaya, sa idolo na pwede itong gumala si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito. Na kayo ho ang magkukonclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion ko ito
yung pagsabi niya, and all the same-minded people. Alam niyo ba yung psychological explanation dyan? By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po, parang parang sinasabing you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam nyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Yun ang katunayan dito. Pero gayon pa man, si Bersamin parang binaliwala lang niya ang Pangulo Duterte. Okay lang, sige lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Pero dito sa pangalawa mong sinabing, hindi kami, mukhang hindi ka makakalusot dito. Tingnan yung reaction ni Sir, parang tila, sandali. Kaya nga ako, may iba akong opinion. Mamaya ako sasabihin sa inyo sa ending. Meron tilang parang nadula si Sir. Kasi tingnan ninyo, bigla siyang kumabig ng konti. Para bagang nagulat siya at nabitawan niya yun. Pakinggi. Ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Nako, yun. Kung meron mang pagkukulang. Medyo kabig ng konti. Hindi kami. Pero kung meron man, dali. Pag sinabi mo kasing hindi kami, that is a finished statement. Ibig sabihin po, yan po ay sapat na. Sapat na ho na ibig sabihin po niyan, meron talaga. Alam niyo sir, wala naman pong problema. Sa totoo lang, mas tanggap pa nga ng taong bayan kung sasabihin ninyo, hindi kami. Hindi kami ang nagbago niyan. Wala kami binabago diyan. At pinirmahan talaga ng Pangulo yan na hindi blanco. Kasi, Mr. Sir, Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala naman pong sinasabi ang aming dating Pangulo na si Pangulong Duterte, o di kaya ang paggalang-galang, itong daming galang nun at matapang na si Ungap, hindi po siya natitinag na talaga nga namang ang sinabi ho nila ay BICAM report. Wala po silang sinasabi at paulit-ulit na pinapaliwanag yan na ang presidente ang pumirma ng blanco. Kaya lang, kahapon nga din may statement din si hindi ko lang na-emphasize dito yun, nadaanan lang natin. Kahapon may statement din si Escudero na tila iba daw yung para bagang yung pirma niya is parang dalawa, kasi parang dalawang beses magkaiba yung version na dumating daw sa kanya. So sa madaling salita, totoo, merong version na blanco at dumating na ho sa para ito ay ipiprint na ho, ibang version na ho. Yun ang sinasabi ho ni Ungab at ni Pangulong Duterte na meron discrepancy along the way. So, sino ho ang nag-fill in the blanks? Walang-wala ho at paulit-ulit na sinasabi ng Pangulong Duterte at ni Ungab na hindi naman po Malacanang. Kaya nga, sir, ako ito, suwestyon ko lang ito, kasi may nababasa ako. Alam ko naman, kasi meron din tayong mga kakilala dyan diba? Alam ko naman na merong tila nagtuturo sa inyo. Hindi ibig sabihin nagtuturo, pinapangaralan. Hindi yun Ibig sabihin, isinesegue sa inyo sisi. Obserbahan nyo, sir. Tila may umiiwas pusoy at inuutos nila o niya sa media ang presidente tanongin niyo. Ituro niyo sa presidente ang sisi, ganun.
Sa Malacanang kayo magtanong. Parang tila ganyan ang packaging o ang turo sa mga media. Ituro sa inyo ang laban para umiwas sa amin. Pansinin ninyo, hindi nagsasalita. Na dapat siya talaga ang sumasagot. Tama, mali. Umiwas pusoy na si Escudero. Si Grace po, hindi sumasagot. Ha? Yung dating co-chairman, hindi co-chairman, chairman ng appropriation, hindi rin sumasagot. Ang speaker, hindi rin sumasagot. May nakita akong video hapon, yung bagong chairman ng appropriation. Iniiwasan ng media. Nagmamadali daw, pero hindi naman mukhang nagmamadali. Umiiwas sa media. Hindi rin makasagot. Tila bagang ang instruction is timing tayo, ituro natin, kayo mga media, ang interviewin nyo, Malacanang. Malacanang ang bugbugin ninyo ng sisi para mag-away sila. Kaya sir, ako eto, basa ko lang ito. Baka naman ipinapasa na lang sa inyo ang sisi. Baka naman may girian na kayo nagaganap at sa inyo na ho lahat ng kapalpakan. Di ba? Hindi ko kaya? Hindi, ako ito ang mukhang nakikita ko. Sa bagay na yan, dahil BICAM report yan eh. BICAM report yan. Bakit nung una, sir, GAA ang sinasabi ninyo? Hindi, hindi naman sa tayo. Pero, sir, di ba ang una, ang nireaksyonan ninyo, wala kaming, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente na GAA, wala siya. O bakit ngayon, ang bukang bibig nyo na, BICAM report? After how many days? Kasi nga, sir, lagi ko sinasabi itong paulit-ulit, lalo na sa mga government official, bago kayo mag-react, pag tinanong kayo, sabi ni ganito ka daw, bla bla, wag muna kayo mag-react. Kung hindi nyo naman personal na narinig o napanood yung tao nagsasalita. Kasi it's just a matter of one word can change everything. Bantayan mo, GAA yung una ninyo sinasabi na wala kaming pinirmahang blanco sa GAA. Ang tunay naman sinabi, BICAM report. So, ibig sabihin, pinalitan lang yung GAA, yung BICAM report ng GAA para linlangin kayong sumagot kayo ng palaban doon sa nagsabi na BICAM report. Pinalitan yung salita. So yun nga po yung payo natin sa mga government official bago nyo ibuka mga bibig ninyo. Dahil ang mga media, tarantado po talaga yung mga yan. Para may istorya, hindi kaya may utos sa kanila, para po sila ay makakuha ng istorya at makakuha ng sahod doon sa nag-utos sa kanila. Itatanong nila ang mali. Kaya ingat po tayo bilang mga opisyal ng gobyerno. Tuloy. Mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Yan. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Yun! Alam niyo naman pala si Ray, bakit kayo nag-react nung una? Nag-GAA. Hindi po GAA. Kaya nga, sir, tamang-tama ho yung siba. Kaya nga sinabi ko ng mga nakaraang araw, sir, I think you are just answering a wrong question. That's why na wrong ang sagot ninyo. But this time, at least tinaman nyo na. Wala kaming kinalaman dyan. BICAM report yan. Malinaw na malinaw. BICAM, sumagot. Tinuturo na sa inyo ng Malacanang. Kayo ang dapat sumagot. BICAM, sumagot kayo! Gago! Hindi, yan talaga dapat Sila ang sumagot. Bakit si Escudero lang sumasagot? Tama, mali. Romualdez, sumagot ka. Martin, sumagot ka.
na ang bola, ika nga. Binato na sa'yo ng Malacanang ang bola. Hindi sa amin yan. Bicam report yan. So sila ang pasagutin. Kung mananahimik ka pa rin, Speaker Martin Romualdez, ay hindi pwede yan. Dahil yan ay responsibilidad ninyo bilang isang speaker, responsibilidad ninyo bilang representante, responsibilidad ninyong ipaliwanag sa taong bayan ano ang nangyari dyan sa Bicam report. Dahil marami na pong patunay. Kahit po ang media, kahit ang media, ay meron pong sinasabi na talaga nga namang merong natanggap na blanco. May nagpadala sa akin. Hindi ko lang na-download eh. Merong sinasabi ang media na sila mismo natanggap po nila. Natanggap po nila ay blanco. So, ibig sabihin, sir, hindi lang po si Raul, hindi lang po si Raul, hindi lamang po ang si Senator Amy, kasi sir, di ba? Sabi ni Senator Amy, ako din, blanco din. Oh, so ibig po bang sabihin, sir, sa pamamagitan ng pagsagot ni Senator Amy na blanco, ay ibig sabihin po ba ay sinungaling siya? Sinasabihan po ba siya ni Marcos na siya po ay sinungaling? Kaya alam nyo, dito nagkakabukingan mga kababayan. Nagkakabukingan po kung ano talaga ang tunay na nangyayari ho sa ating bayan. Kasi alam nyo, chotomate. Kasi alam nyo, ito ay bagay na sana nagiging honest na lang po tayo. Wala naman pong problema kung kaya lang alam kong pinoprotektahan nyo rin na si Pinsan. Pero wag na, sir. Kasi alam nyo, ito ay malaking iskandalo. Dahil hindi ho ito milyon, hindi ho ito bilyon, ito ay trilyon. Dahil dito, maaaring masira ang ating bayan ng tuloy-tuluyan. Isang taon na nawala ang budget sa mga importanteng bagay. Ngayon, kung hindi ninyo isasalba ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagturo talaga kung sino ang nag-hocus-pocus dyan, baka harapin ninyo ang hindi magandang consequence. Di ba? Kaya it's better na magsalita na lamang po kayo. Nasabihin na lang po natin, di ba? Sabihin na lang po natin, sino ba talaga ang nag-fill ng blanks? So, yun lang ho. Ako yung lang naman, nakikiusap lang. Kasi napanood ko yung sa UNTV yung nag-report na talagang nakatanggap daw sila ng blanco din. Nakita ko yun hindi ko lang mahanap ngayon hindi ko maipakita sa inyo. Nakatanggap din si Amy, Senator Amy. Nakatanggap din si Raul. Magkakaibang kampo po ito. Si Lacson nakatanggap din. Meron talaga. It's a fact. I-ano na natin yun, ipako na natin yung fact na yun. Merong blanco na pinirmahan. Yun po ang lumabas sa Bicam report. Di ba ho? Matuloy natin. Ang may kinalaman lang kami, yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. So yun talaga. Kita nyo na? Iba na tono ni Sir. Meron talagang blank check. Ginamit mo pa yung blank check Now, because of you using the blank check, bakit blank check kanyo? Kasi yan yung halimbawang ginamit ni Pangulong Duterte. So, sa tingin ko, sa akin lamang pong munting pag-uunawa at analyzation, sa tingin ko, noong una hindi nila napanood. Nag-react lang sila dun sa tanong. Tapos, nabatikos, na tila hindi sila sumasagot ng diretsyo, pinanood na nila this time. Kaya alam na nila yung blank check.
na halimbawa ni Pangulong Duterte doon sa ano na yun, sa programa na yun o sa vlog na yun, di ba? So, ngayon, I think, alam nyo na, di ba? Alam nyo na hindi kayo ang pinatutukuyan ni Pangulong Duterte. Bakit kayong react na react? Kasi nga po, mga sir, mga ma'am, dahil po kayo po ay nabitag. Nabitag ng mga media. Ang tanong, nandyan po ba si Ben Tulfo? At nabitag kayo? Speaking of Ben Tulfo, alam nyo, eto, daanan lang natin ng kapiraso ito. Kasi marami ho dyan na nagre-react na, Tulfo pare-pareho. Hindi ho ganon. Wag ho tayo ganon pag ganong klaseng pananaw natin, mababaw tayo. Hindi ho pwedeng pare-pareho tayo, di ba? Bakit kanyo? Kasi ang bawat tao, unique yan. Even if magkaka-same ng apelido o isa ang tatay at isa ang nanay. May kanya-kanyang personalidad yan, may kanya-kanyang karakter yan, may kanya-kanyang prinsipyo yan. Bakit ko nasabi? Ako kasi, personally, ako talaga, before even watching Raffy Tulfo or Erwin Tulfo, ako nanonood na talaga kay Ben Tulfo noon. Consistent po siya. Consistent po ang kanyang prinsipyo at siya, fina-follow through niya. Hindi ko naman sinasabi yung ibang mga kapatid niya, ganito